So tayo po ay papasok mga kapatid sa panibagong kabanata dito po sa Book of Revelation. At just to give us a recap and a quick review sa ating napag-aaralan nung nakaraan po na Friday, pinag-aralan po natin ang chapter 4 of Revelation. Kagaya po na nabanggit ko po sa inyo noon, kapag pinag-aralan po ang chapter 4 and chapter 5 of Revelation, ito po ay iisang eksena. Iisang pangitain in heaven. It is taking us into a heavenly scene to understand kung ano po ang nangyayari sa langit habang ang iglesia na nasa mundo o lupa ay dumaranas po ng compromise, dumaranas po ng paghihirap at pag-uusig. At dito ho natin nakita that ang Revelation chapter 4 ay nakasentro sa nakaupo sa trono, which in this case is a reference to God the Father. Subalit, natutunan din po natin that hindi lang po ang Diyos Ama ang makikita ho natin sa langit, kundi may mga 4 living creatures and there are 24 elders. Regardless of their identity, one thing is for certain, sila po ay matatawag ho natin heavenly hosts, or sila po ay nakatira sa langit at sumasamba at nagbibigay ng kapurihan sa Diyos Ama. So, kung tatanungin ho natin, ano po ba ang buod o mensahe ng Revelation chapter 4? And we can say that ang Revelation chapter 4 ay hindi nakasentro sa identity ng 24 elders. Hindi po ito nakasentro sa function ng 4 living creatures. Hindi rin po ito nakasentro sa kagandahan ng trono. Kundi ang buod na mensahe ng Revelation chapter 4 ay makita po that God as Creator and God as Covenant Keeper and Sovereign King ay karapat-dapat po sambahin. Ngayon, pagpasok po natin dito sa chapter 5, mula sa mga binasa po natin mula sa versikulo 1 hanggang versikulo 14, may mga ilang bagay na hihimayin po natin mamaya upang makita po kung ano po ang kinalaman po nito sa kabanata. And we can say that kung ang chapter 4 ay nakasentro po sa pagbigay pagsamba o pagpupuri sa Diyos Ama, ang chapter 5 ay nakasentro sa worthiness o kahalagaan ni Jesucristo. So uulitin ko po, when we say that Revelation 4 has a message, ito po ay nakasentro sa Diyos Ama. Subalit, when we talk about Revelation chapter 5, ito po ay nakasentro kay Kristo. Sa gayon, ang chapter 4 and chapter 5 ay iisang eksena that is taking place in heaven. And if we can also say, we may also say rather, that sa mga hindi naniniwala sa labas tungkol sa doktrina ng banal na Trinidad, chapter 4 and chapter 5 is one of the strongest chapters that proclaim na ang Diyos po ay iisa, pero makikita ho natin ang 3 persona sa bawat kabanatang ito. So if ever someone asks you, saan natin makikita sa Biblia all 3 persons of the Trinity, it's in chapter 4 and chapter 5. Ang nakaupo sa trono ay ang Ama. Ang 7 espiritu ay walang iba kundi ang banal na espiritu. At ang tupang nakatayo na pinatay ay walang iba kundi si Jesus. Mula sa 2 kabanatang ito, makikita ho natin ang doktrina ng banal na Trinidad, ang 3 persona. So ngayon, simulan po natin ang ating pag-aaral po dito in Revelation 5 at himay-himayin po natin yung mga ilang characteristics na matatagpuan po natin dito. In verse 1, it says, pagkatapos nito, nakita ko ang nakarolyong kasulatan na hawak-hawak ng nakaupo sa trono sa kanang kamay niya. May nakasulat sa magkabilang panig nito at may 7 selyo para hindi mabuksan. So, the first thing that we notice in chapter 5, mga kapatid, if you can recall last Friday, ano po yung unang nakita ni Juan in chapter 4 nung siya po ay dinala sa langit? Ang trono.
Ngayon, pagdating sa chapter 5, ang unang nakita ni Juan in this chapter is a 7-sealed scroll. Okay? Now, forgive me for my drawing, but the closest that we can at least imagine kung ano po ang itsura nitong nakarolyong kasulatan is something similar to this. Okay? Sorry for my drawing. It's not bread, but it is a scroll of some sort. Ngayon po, ang nabanggit po dito sa Biblia is that this scroll is sealed with 7 seals. May 7 selyo. Ngayon, hindi lang po yan ang nababanggit po sa chapter, kundi may mga nakasulat in the front and in the back, within and outside. Punong-puno po siya ng sulat. Kaya lang ang problema, mga kapatid, hindi magawa ni numan na buksan ang nakarolyong kasulatan. Now the question might be, bakit po siya nakatali with 7 seals? Well, so far we have come to learn that there are 7 churches. We have come to learn there are 7 spirits of God. And then we have come to learn that there are 7 seals. Now, there is a historical interpretation and there is also a symbolic interpretation. Ang symbolic interpretation, pagdating po sa mga numero sa aklat ng Revelation, ay meron po itong nilalarawan. 7 in the book of Revelation ay patungkol po sa perfection or completion. And the question might be, ano po ba ang nilalarawan ng scroll na ito? Well, bago ko po ipaliwanag ho yan, maaari ho natin tanungin, sa lumang tipan ba, meron po ba silang mga binabanggit na ganitong klaseng mga scrolls before the book of Revelation? Kasi kailangan ho natin unawain muna, kagaya po noon, that tuwing may binabanggit po na panibagong, we could say, symbol in the book of Revelation, most likely may kinalaman po ito sa mga ilang teksto sa lumang tipan. And of course, the answer to this question would be yes. Na bago po ho dumating ang pangitahing ito or the symbol of a 7-sealed scroll, meron na po itong itinuturo mula sa lumang tipan. Pero bago ho natin alamin kung saan po natin mababasa, I want to first explain to us kung ano pong nilalarawan ng 7 seals na ito. Now, usually ang scroll sa sinaunang panahon had something to do with authority. Notice, hindi po ito biglang lumitaw. Ang sabi ng Biblia, ito po ay hawak ng nakaupo sa trono. Nang ibig sabihin, whoever has the scroll, nandoon ang kanyang kalooban. Nandoon ang kanyang plano. Naroon sa loob ng scroll ang kanyang nais iparating sa sino man na nais po niya padalhin ang sulat na ito. Kaya lang ang problema, hindi mababasa ng mga tao ang kalooban ng may-ari na nakarol yung kasulatan dahil it has to be someone who is authenticated or worthy upang mabuksan ito. Now, in Revelation, you will notice that ang bawat selyo na nakatali po dito ay may kinalaman in several chapters. From scroll or seal 1, this is chapter 6, all the way through to seal 7, this is chapter 8. So, ang bawat selyo na nakatali po sa scroll ay makikita po in chapter 6 hanggang chapter 8, which hindi mo na ho natin babasahin ngayon, but Lord willing, in 2 weeks' time, we will study this. Pero we can say that tuwing binubuksan ang bawat selyo, makikita ho natin that on chapter 6
and chapter 8, ipinapaliwanag po niya kung ano po ang nilalaman ng bawat selyo. Pero as of now, hindi pa ho ipapakita ho sa atin in chapter 5 kung ano po ang nilalaman ng bawat selyo. Kundi right now, the question is, sino ang karapat-dapat na bumukas sa nakarolyong kasulatan? Now, it is fascinating that when you turn your Bibles with me in the book of Ezekiel, may mapapansin po tayo eh. Let's go to Ezekiel chapter 2. Ezekiel chapter 2. And let's begin here in verse 9. Kasi nabanggit ko ho sa inyo kanina that bago pa ho dumating a revelation, at least when it comes to the seven sealed scroll, meron na ho itong counterpart in the Old Testament. So in Ezekiel chapter 2, beginning here in verse 8 hanggang Gs, ito po ang nakalagay. Sa Ezekiel kapitulo 2, talatang 8 hanggang Gs. Sabi po ng Biblia, pero ikaw, anak ng tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang magiging rebelde tulad nila. Ibuka mo ang bibig mo at kainin ang ibibigay ko sa iyo. At nakita ko ang isang kamay na nag-aabot sa akin ng isang nakarolyong kasulatan. Iniladlad niya ito sa harap ko at may mga salitang nakasulat sa harap at sa likod nito. Ang nakasulat ay malulungkot na mensahe, mga panaghoy, at pagdadalmathati. So dito, nakikita ho natin that in Ezekiel's case, may tatlong bagay ho tayo matututunan. Figuratively speaking, may inabot po sa kanya na kanyang kinain, and the Bible says that that scroll contains three elements: judgment, despair, and woes. Nang ibig sabihin, in Ezekiel chapter 2, ang nakaroll yung kasulatan na ito, bagamat walang binabanggit na 7 selyo, ang sabi po ng Biblia in Ezekiel 2, ang nilalaman po na nakaroll yung kasulatan ay tadtad po ng judgment. Now, why is that important to understand? Dahil itong scroll na binabanggit po dito has two Old Testament references. Una, yung Ezekiel 2, 8, and 10. Now, in Ezekiel 2, 8 to 10, walang binabanggit po na 7 selyo. Walang binabanggit. Pero it does mention that on the scroll, may nakasulat sa loob, may nakasulat sa likod. Bukod pa ho dito, in Revelation, nabanggit ko po sa inyo that ang bawat selyo sa 7 selyong ito ay makikita in chapter 6 hanggang chapter 8. Now, in Ezekiel, ang nilalaman po ng scroll is judgment. And that is fascinating. Because in chapter 6 of Revelation hanggang chapter 8, puro po ito judgment. Sa madaling salita, it is greatly possible and perhaps with great certainty na ang pinaghugutan po ng Revelation chapter 5 is Ezekiel chapter 2. Pero hindi pa ho natatapos diyan. Nabanggit ko ho sa inyo, hindi lang ang Ezekiel 2 ang pinaghugutan po ng gaytong klaseng symbolism, kundi mababasa din po natin mga kapatid in Daniel chapter 12 verse 4. Basahin po natin ang Daniel chapter 12 beginning at verse 4. Now look at what it says here in Daniel chapter 12 beginning at verse 4. Sabi po ng Biblia, pero Daniel, isara mo muna ang aklat na ito at huwag mo munang sabihin sa mga tao ang mensahe nito hanggang sa dumating ang katapusan. Habang hindi pa ito ipinapahayag, marami ang magsisikap na unawain ang mga mangyayari. Now, in English, malinaw. Look at this. But you, Daniel, roll up and seal the words of the scroll
until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge. Now, what does Daniel 12:4 have anything to do with Revelation 5 verses 1 and 2? Well, two things. When you study the book of Daniel, especially when you begin in chapter 6, all the way through to chapter 12, there is apocalyptic imagery patungkol po sa world history, yung mga nations na darating na we could say will rule over Israel. Pero hindi lang ho yun. Meron po itong kinalaman in the last half of Daniel regarding what is going to happen in the future. Pero in chapter 12 ng Daniel, sinabi mismo ng anghel, Daniel, isara mo na ang nakarolyong kasulatan. Maraming may gustong unawain patungkol sa mangyayari, pero hindi mo ito ipapahayag o bubuksan hanggang hindi pa dumarating ang oras or age and hour of the end. Now, by the time you get to Revelation, biglang lumitaw ulit ang scroll. Hindi nabanggit po, the last time nabanggit po ang scroll was in Daniel. Hindi po ito nabanggit in any of the minor prophets. Hindi po ito nabanggit in Matthew 24. Hindi po ito nabanggit in 2 Timothy or 2 Thessalonians or any of the prophetic or pastoral letters. Kundi the next time na nabanggit po after Daniel ang scroll is in Revelation chapter 5. At ano ho ang ibig sabihin po nun? Nung sinabi ng anghel, this scroll will be opened at the time of the end. The time of the end is referring to the coming of the Lord Jesus Christ. Sa madaling salita, kapag sinabi ho natin, kailan po ba nagsimula ang mga huling araw? Sa panahon na dumating at pumarito ang ating Panginoon hanggang sa kanyang pag-akyat as a conquering king. So sa madaling salita, yung mga hindi nakita ng mga tao in the time of Daniel ay matutupad na in Revelation chapter 5. So yan ang kahulugan po niyan mga kapatid. Sa madaling salita, anong nilalaman ng mga nakasulat ho dito? Ang plano ng Diyos tungkol sa mangyayari in world history. So yon ang kailangan po natin unawain po dyan. That everything that is sealed here ay patungkol po sa mangyayari in world history. Now, let's go back to Revelation chapter 5. Let's begin in verse 2. So alam ho natin that this scroll cannot be opened. Hindi mabuksan. So let's read verse 2. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na sumisigaw, sino ang karapat-dapat na magtanggal na mga selyo at nang mabuksan ang kasulatang ito. Now, I want to pause here for a moment. Because Revelation chapter 5, or rather Revelation chapter 4 and chapter 5, are both heavenly scenes. Pero in Revelation chapter 4, walang binabanggit o nakasulat any question in that chapter. Pero yung unang question, ang unang katanungan na makikita po natin in Revelation chapter 5 is the question of sino ang karapat-dapat magbukas ng mga selyong ito. So, what is the first question? Who is worthy? That is the first question in chapter 5 in heaven. Now, when you think about heaven, mga kapatid, nakita po natin so far, there are holy angels, mighty angels, infinite, eternal angels in the sense na binigyan po sila ng Diyos ng isang katangian na hindi pangkaraniwan compared sa mga tao. And yet, sabi ng Biblia, sino ang karapat-dapat
magbuksan o magbukas ng mga selyong ito. When we think about the word worthy, mga kapatid, worthy is a very mabigat na salita. Kasi when you think about the word worthy, this person is blameless. This person is valuable. This person is important. This person is able. Karapat-dapat. And the reason why ang salitang karapat-dapat is used most likely has something to do with yung kanyang persona at ang kanyang ginawa. Halimbawa, itong taong ito ay karapat-dapat na gawin presidente. Bakit? Patungkol sa kanyang persona, mabait siya, matalino siya. Pagdating sa kanyang mga gawa, marami siya natulungan na tao. So karapat-dapat. So when we think about the word karapat-dapat, nakatali po ito sa persona at gawa ng isang tao. Okay? Ngayon, when we read verse 3, look at this. Pagkatapos po niya tanungin ang mga ito, sabi po sa verse 3, pero walang isa man sa langit, sa lupa, o sa ilalim ng lupa na makapagbukas ng kasulatan upang mabasa ang nakasulat dito. Now, there are three things here. Langit, lupa, ilalim ng lupa. Ngayon, when we think about the word langit, we're talking about the heavenly realm. So that's realm 1, the heavenly realm. When we think about lupa, we are referring to the human realm. And when we think about sa ilalim ng lupa, most commentators suggest that this is a reference to Hades or impyerno. Whatever the case might be, ang katanungan po nung makapangyarihan na anghel ay, sino ang karapat-dapat? Sino ang karapat-dapat sa langit? Sino ang karapat-dapat sa lupa? Sino ang karapat-dapat sa ilalim ng lupa? Na kung pagdidikitin po natin ang tatlong kategoryang ito, ito po ang magiging buod po niyan. Universal implications. Yan ang kahulugan ng tatlong kategoryang yan. Sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Tumutukoy po ito sa buong sansinukob. So sa madaling salita, ang tanong ng makapangyarihang anghel, sino ang karapat-dapat mula sa buong sansinukob to open the 7-sealed scroll? Now, for heaven, some would say, Archangel Michael. Dahil mataas ang kanyang katungkulan at posisyon. Or we could say, si Gabriel, dahil ayon po sa aklat ng Lucas, siya po ay nakatayo sa presensya ng Diyos. Pagdating sa lupa, sino po ba yung mga itinuturing po natin ng mga masasabi karapat-dapat? Well, sila David, a man after God's own heart. Kung tataning mo ang mga Hudyo, si Moises ang karapat-dapat. Siya ang isang mapagkakatiwalang propeta. O pagdating sa mga ibang propeta, si Elijah ang karapat-dapat. Bakit ho? Dahil siya po ay nakagawa ng maraming himala. Pagdating sa mga apostol, si Pablo ang karapat-dapat. Dahil kalahati ng bagong tipan, siya ang sumulat. Pero ang nakakalungkot po dito, mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, when we continue reading, in verse 3, pero walang isa man sa langit, sa lupa, o sa ilalim ng lupa na makapagbubukas ng kasulatan upang mabasa ang nakasulat doon. Now, natatandaan niyo po ba yung nabanggit ko ho? Ang may hawak po nito ay ang Diyos Ama. Nang ibig sabihin, walang anghel na kapantay ng Diyos Ama. Walang tao na kapantay ng Diyos Ama. Walang sino man sa ilalim ng lupa na kapantay ng Diyos Ama upang buksan ang mga ito. Kailangan meron kapantay ang Diyos Ama na karapat-dapat na magbukas
ng mga selyong ito. Kaya tignan niyo po yung naging epekto po nito kay Juan in verse 4. Verse 4, umiyak ako ng labis dahil walang natagpuang karapat-dapat na magbukas at bumasa ng kasulatang iyon. Now, ito ang isang magandang katanungan mga kapatid. Bakit umiyak si Juan? Kagaya ho natin, kapag meron po tayong hindi mabuksan, maari water bottle, o maaring isang box, o isang pinto, hindi naman tayo umiiyak kapag hindi natin mabuksan. Pero pagdating sa nakarol yung kasulatan, hindi mabuksan ni Juan at ang naging effect po nito sa kanya, siya'y umiyak. Na yung ginamit po dito na salita ay hindi yung pangkaraniwan na iyak yung may luha-luha, hindi ho. Hagulgol ang kanyang iyak. Yun ang literal po niyan, hagulgol. Talagang he was very great in his weeping. He was loud in his crying. And the question is, bakit po siya umiiyak? Dahil kung ang nilalaman ng kasulatang ito mga kapatid ay patungkol sa plano ng Diyos para sa kanyang mga pinabanal at sa paghatol sa mga masasama na umuusig sa kanyang mga pinabanal. Para kay Juan, ipinangako ng Diyos sa kanya in Revelation 1, isulat mo yung mga bagay na ito na nais ko ipakita. Pero kung hindi mabubuksan ito, paano malalaman ni Juan kung ano ang nilalaman nito? So lahat na nakita po niya tungkol sa pangako ni Kristo sa 7 iglesia, that kung ikaw ay magtatagumpay, ito ang gantimpala mo. Kung ikaw ay magtatagumpay, ito ang gantimpala mo. Paano matutupad yon kung hindi ito mabubuksan? Kaya iyak siya ng iyak. Sa madaling salita, Panginoon, sino ang karapat-dapat magbukas at maipahayag at maiklaro sa amin ang iyong banal na plano tungkol sa iyong gagawin in the future? Now, in verse 5, look at this. Sinabi sa akin ng isa sa mga namumuno, referring to the 24 elders, isa sa kanila, huwag kang umiyak dahil si Jesus na tinaguriang leon mula sa lahi ni Juda, ang anak ni David, ay nagtagumpay at karapat-dapat siyang magtanggal ng 7 selyo upang mabuksan ang kasulatan. Now, there are 2 things na binabanggit po nung anghel or elder rather, patungkol po kay Kristo. He is the lion of the tribe of Judah. At pangalawa, ang sabi po ng Biblia, bukod po ho that he is the lion of the tribe of Judah, in your English translation nakalagay, he is the root or offspring of David. Now here's the question. When you think about Judah, what comes to mind? Mga anak nino? Nila Jacob. And then if you keep rewinding back, nila Isaac. When you rewind back, you eventually end up with Abraham. Root and offspring of David. This represents a kingly promise and covenant. So here you see in 1, the Abrahamic covenant through Isaac, through Jacob, na ibinigay kina Judah. Here, in description number 2, you have a Davidic covenant. A covenant that goes all the way to Abraham and a covenant that goes all the way to David. Now, it's interesting dahil kapag binasa po natin ang Mateo Kapitulo 1, talatang 1, nakalagay po doon, ito ang talaan or history and genealogy ng Panginoon Hesukristo, ang anak ni David, ang anak ni Abraham.
So, ang may author of Matthew at ang may author po ng Revelation, hindi nagkakalayo. Nagkakaisa po ang kanilang paniniwala at pananaw tungkol po sa ancestral covenantal relationship ni Jesus sa kanyang mga ninuno sa laman. Pero, to be more exact, saan ho natin makikita sa Biblia the phrase Lion of the tribe of Judah? And we can say this is found in Genesis 49, verse 8 to 12. Diyan ho natin makikita ho yan. Kung natatandaan po natin, bago mamatay si Jacob, nais po niya basbasan at bigyan ng pagpapala ang kanyang mga anak at pati na rin po ang kanyang mga apo, which would be Joseph's children. Pero ang pangako at pagpapala po niya, or ang basbas rather, pagdating kay Judah is that si Judah ay maituturing isang malakas na leon at ang kapangyarihan kailanmay hindi mawawala mula sa tribong ito. Yan ang nakalagay sa Genesis 49. Nang ibig sabihin, hindi mismo si Judah, kundi meron po mula kay Judah na magiging hari. Pangalawa, ang tawag po kay Jesus is the root and offspring of David. Now, this is very important. Bakit po? Kapag sinabi po root, when you talk about the humanity of Christ, we could say, nagmula talaga si Jesus sa angkan ni David. But when you talk about the divinity of Christ, you have to switch them backwards. Saan nagmula si David? From God. In other words, Jesus is not only the source of David, touching his divinity, pero pagdating sa kanyang humanity, nagmula po siya sa angkan ni David. Now, what's interesting about this, the word root ay inulit na naman sa Revelation chapter 2, verse 16. Now, napakarami, mga kapatid, na pangako at prophecy na binabanggit po sa Lumang Tipan patungkol po sa angkan ni David na magiging hari. There's so many passages. Isaiah 11, nandoon po yun. Pero, yung pinaka-obvious na katuruan na tinutukoy po nito is in 2 Samuel 7:12 to 16. Yan talaga ang tinitira ng offspring of David. 2 Samuel 7, verse 12 to 16. Kung saan nangako po ang Diyos kay David that David, kapag ikaw ay namatay na, may magpapatuloy ng iyong kaharian. At magkakaroon ka ng isang anak na magpapatuloy nito. Mamahalin ko siya, didisiplinahin ko rin siya. Pero kailanmay hindi na magigiba ang itatayo kong kaharian mula sa inyo. Well, historically, dumating si Solomon. Now, for a short period of time, or a long period of time rather, wala po tayong mababasa sa Lumang Tipan that sa pamumuno po ni Haring Solomon, nagkaroon po ng gera. Wala. And the reason why hindi po nagkaroon ng gera dahil utak ang ginamit po ni Solomon. Pero yung kanyang pag-iisip ay hindi naging tama dahil inasawa po niya ang mga anak ng mga ibang hari na sumasamba sa mga ibang Diyos-Diyosan. So hindi nga nagkaroon ng gera sa kanyang pamumuno, pero nahiwalay naman ang kanyang pagmamahal sa Diyos. At dahil po dito, nawasak ang kanyang kaharian at nahati sa dalawang kaharian na pinamunuan ng kanyang dalawang anak, Jeroboam at yung isa, Rehoboam, the southern kingdom and the northern kingdom. The northern kingdom, sinasamba po nila ang mga ibang Diyos-Diyosan on a high hill or high place. The southern kingdom represents Judah. Ngayon, paano natupad ang pangakong ito sa panahon ni Solomon? Sabi ng Biblia, sabi ng Diyos kay David, kailanmay hindi na mawawala ang kaharian mo kung ibibigay ko ito sa iyong anak.
nung dumating yung kanyang anak, si Solomon, naagaw ang kaharian. It's because hindi si Solomon ang tinutukoy ni Yahweh na magpapatuloy ng kaharian, kundi the Lion of the tribe of Judah. Kaya mapapansin po ninyo mula sa mga minor prophets, bakit ganon? Hindi pa rin na ibabalik ang kaharian, hindi pa rin na itatayo ang kaharian. Is because ang kaharian na binabanggit po sa Ikaw Samuel ay patungkol po sa pagdating ni Jesus na siya mismo ang magtatayo ng kaharian. So ang tawag po kay Kristo is the Lion of the tribe of Judah dahil po sa Genesis 49. At siya po ay tinawag root and offspring of David dahil po sa 2 Samuel chapter 7 and Isaiah chapter 11. Ngayon, kung babalikan po natin ang teksto, tignan niyo po ang nakalagay ho dito. Verse 6. Pagkatapos, nakita ko ang isang tupa na mukhang pinatay, pero nakatayo sa pagitan ng mga namumuno at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang. Merong itong 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na isinugo sa lahat ng lugar sa mundo. Na teka lang, kanina, binanggit po ng anghel na may karapat-dapat na magbukas na nakarol yung kasulatan. At siya po ay yung tinaguriang leon from the tribe of Judah. Now, when you think about the word or term lion, lalo na in the animal kingdom, ang isang leon, mga kapatid, ay hindi maituturing mahina. Most zoologists suggest that the lion is in fact the king of the animal kingdom for a reason. Bakit po? Dahil malakas siya. Siya ang nangunguna sa kanyang pride and pack, if we can use that word. Pero you would expect that kapag lumitaw si Kristo, lilitaw siya bilang leon lang. Pero ang sabi po ng Biblia, hindi lang po siya leon. He's also at the same time a lamb that is slain. So sa isang banda, si Jesus ay isang leon, pero sa isang banda, siya rin ay tupa. Pero hindi po ito isang ordinaryong tupa. Tupang parang pinatay. Now, sa lahat ng mga hayop na masasabi po natin in the animal kingdom, ang pinaka-vulnerable na hayop is the lamb. It's a sheep. Ang isang tupa, kapag walang namumuno sa kanya, walang nagpapastol sa kanya, hindi niya alam kung saan siya pupunta, hindi niya alam kung paano siya mabubuhay, hindi niya alam how to defend himself or how to survive. Dahil ang tupa is not only innocent in a general sense, but it is also vulnerable. Sa madaling salita, ang sabi po nung isang nakatanda sa langit, teka, merong karapat-dapat na magbukas sa nakasarang kasulatan. At yan ay ang leon at tupa. Now, this is interesting. Nung maisulat po ang Revelation, natatandaan po natin na ang uri at estilo ng pagkakasulat ng Revelation ay maituturing po bilang apocalyptic imagery. So kapag sinabi apocalyptic imagery, maraming mga halimaw, maraming mga dragon, maraming mga iba-iba't uri mga hayop ang pinapakita dito. Ngayon, in Jewish apocalyptic imagery, most of the time, ang mga hayop na ginagamit ay hindi yung mahihina. Yung talaga nakakatakot na mga halimaw ang ginagamit. Maliban lang po sa isang Jewish tradition kung saan ang tupa ay maraming sungay, pero mabangis siya. Pero dito, ang karapat-dapat ay isang hindi macho, hindi leon lang, pero isang tupa na pinatay, yun ang karapat-dapat. And it makes you wonder why.
Because Jesus, mga kapatid, He's not only powerful and He's not only royal, but He's also humble and lowly and meek. Now, natatandaan niyo po ba kung ano klaseng hayop ang sinakyan ng ating Panginoon papasok sa Jerusalem? Asno. Bakit hindi kabayo? Dahil ang nilalarawan po ng kabayo sa sinaunang panahon ay handang makipagdigmaan with great violence. Pero siya po ay nakasakay sa isang asno at ang nilalarawan po ng asno, mga kapatid, is gentle, lowly, meek, and humble. Na sa madaling salita, Jesus Christ would conquer sin, death, and the devil not by violence, but by His sacrificial offering of His life. So notice this, hindi lang po siya tupa, and usually sa lumang tipan, ang tupa ang madalas na ginagamit na hayop bilang alay. Pero siya po ay tupa na pinatay. At ano ho ibig sabihin po niyan? Ang ibig sabihin po ng salitang pinatay is a reference sa kanyang pagkapako sa krus. So, pagditikitin ho natin, bakit po karapat-dapat si Jesucristo na magbukas po na nakarol yung kasulatan? Dahil nagmula po siya sa Huda, lahat ng mga ipinangako ng Diyos sa konteksto po ng propesiya ay natupad kay Kristo patungkol po kung saan po siya magmumula. Pero hindi lang ho yun. Karapat-dapat po si Kristo dahil siya ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Sa gayon, hindi lang po ito isang one angle lamang, kundi it's a lion and a lamb na pinagdikit. Can you imagine kung ano po itsura nun? Isang leon, isang tupa na pinagsama. Now, if I can use this respectively, it's somewhat unnatural, bizarre para sa ating paningin. Because it's something we've never seen. Pero yan ang nakita ni Juan. Pero hindi lang po ito isang normal na tupa na pinatay. Sabi po ng Biblia, He has 7 horns and 7 eyes. Now put that in your mind. Leon at tupa na pinagsama, yun ang itsura ng 7 mata, 7 sungay. Now, sa Biblia, kapag sinabi po yung salitang sungay, ang nilalarawan po nito ayon po sa Deuteronomio 33 hanggang 17, ang nilalarawan po ng sungay ay kapangyarihan. Power. Yan ang nilalarawan po ng sungay. Power. Might. Okay? So, hindi po ito dapat ituring na literal na ang tupa po ay may literal na mga sungay. Kundi ang nilalarawan po ng numero na 7 is perfection. Sungay, kalakasan. So kung pinagsama ho natin yung dalawang kahulugan na yan, ang ibig sabihin po ng 7 sungay is perfect strength, omnipotence, makapangyarihan. Now, can you think about that? Ang tupang ito ay makapangyarihan. Pero ano ho ang nilalarawan ng 7 eyes? Well, ayon po sa teksto, ang 7 matang ito ay tumutukoy po sa banal na espiritu. At anong ibig sabihin po nun? It means, when you look at the context of the line of the tribe of Judah, and you look at the context ng binasa po natin kanina, that Jesus is of the offspring and root of David, ano po ba ang sinasabi ng Biblia na magiging isang katangian or attribute na magmumula po sa angkan ni David? When the root of Jesse appears, that branch, sa kanya ang banal na espiritu. Di ba napag-aralan po natin 2 Sundays ago? Sinabi po ng Diyos Ama, lubusan po niya ibinigay na walang sukat ang banal na espiritu kay Jesus. Na sa madaling salita, the 7 eyes represents
the omniscience of Jesus. Kitang-kita niya ang lahat, alam na alam po niya ang lahat ng bagay sa lihim man o hayagan. Alam po niya yon. Alam niya ang ating iniisip, alam niya yung ating mga sinasabi, alam niya yung ating mga ginagawa, alam niya ang ating buong pagkatao. Bakit po? Through the Holy Spirit. Kaya tignan niyo po yung nakalagay ho dito. In verse 6, mayroong itong 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na isinugo sa lahat ng lugar sa mundo. Na sa madaling salita, kaya si Kristo po is omniscient at taglay po niya ang buong kapangyarihan ng Espiritu dahil nababasa po niya ang lahat ng bagay. Alam niya. So 7 horns represent that itong tupa si Jesus is all-powerful. Kapag sinabi 7 eyes, He's all-knowing. Alam niya, nakikita niya, naririnig niya ang lahat ng bagay. So ang tanong, kung ang isang persona ay itinuring leon, itinuring na may taglay ng omnipotence and omniscience, ang tanong ho dito, karapat-dapat po ba siya? The answer is yes. Well, no wonder why, nung nagtanong po ang anghel, sino sa langit, sino sa lupa, at sa ilalim ng lupa, ang may mga gaytong klaseng katangian? Walang makataas ng kamay. Sino ho dito ang namatay sa krus at muling nabuhay? Walang makakatayo ng kamay. Walang makakataas ng kamay. Sino ho dito is omnipotent? Walang makakataas ng kamay. Sino ho dito is omniscient? Walang nakakataas ng kamay. Maliban lang kay Jesus. So you see mga kapatid kung bakit karapat-dapat po siya. Pero sabi din po ng Biblia, you don't want to miss this. Ang sabi po ni Juan, nung makita po niya ang tupa po ay ano? Nakatayo. Hindi nakaupo. Nakatayo. Kapag ba pinatay ang tupa, mananatili po ba nakatayo ang pinatay na tupa? Hindi. Nakahiga na eh. Kasi pinatay. So ano hong ibig sabihin na siya'y nakatayo? It means, the word slain ay patungkol po sa kanyang kamatayan. Pero the word standing ay patungkol sa kanyang muling pagkabuhay. So in other words, kaya karapat-dapat po ang tupa is not because He's all-powerful only. He's not only just omniscient, pero sabi ng Biblia, He died and rose again. Di ba nung napag-aralan po natin? In Revelation chapter 1:18, verse 18 pala, di ba sabi ho dyan, huwag kang matakot, ako'y nagtagumpay at sumasa akin ang susi ng kamatayan at Hades, at kailanmay hindi na ako mamamatay. Kasi makapangyarihan siya eh. So kaya pala karapat dapat si Kristo dahil siya'y namatay at muling nabuhay. And to that, it is very exclusive. Ngayon, pagdating po sa talatang 7, tignan niyo po ang nakalagay. Verse 7. Lumapit ang tupa sa trono at kinuha niya ang kasulatan sa kanang kamay ng nakaupo roon. So kinuha niya mula sa Diyos Ama ang kasulatan. Nang kunin niya iyon, lumuhod sa harap ng tupa ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na namumuno at sumamba sa Kanya. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na gintong sisidlan na puno ng insenso na siyang panalangin ng mga pinabanal. May alpa rin silang tinutugtog at umaawit sila ng bagong awit na ito. Now, binalik na naman ang eksena at atensyon to the 24 elders and the 4 living creatures. Pero this time, may mga bagay po na nabanggit ho dito na hindi binanggit in chapter 4. Unang-una, you have 4 creatures, 4 living
creatures. Pangalawa, you have 24 elders. Syntactically and grammatically, masasabi po natin, if this is correct, yung 24 elders, meron po silang dalawang elements. Meron po silang harp, and meron po sila bowl of incense. Now, nabanggit po ang 24 elders and 4 living creatures in chapter 4. Pero hindi binabanggit na ito ang hawak ko nila. Pero in chapter 5, ito ang hawak ng mga namumuno. And the question might be, bakit po meron silang harp at bakit meron po silang bowl of incense? Now, in the Old Testament, lalo na kapag pinag-aralan po ang unang kronika, lalo na po chapter 25, usually, ang may mga harp at usually, ang may mga bowl of incense ay yung mga pare. Ngayon, yung bowl of incense, lalo na yung salitang incense, ay madalas na makikita sa loob ng tabernakulo o sa loob ng templo. At ang nilalarawan po ng usok na yan usually refers either to the presence of God or yung panalangin ng mga pinabanal. Ngayon, sinabi ho dito, kung uulitin po natin, ang teksto, sabi ho, ang bawat isa sa kanila ay may hawak na gintong sisidlan na puno ng insenso na siyang panalangin ng mga pinabanal. So alam na ho natin that kung ang harps refer to worship, then ano po ang nilalarawan po of bowl of incense? Panalangin ng mga pinabanal. Now, hindi lang po ito yung only occurrence ng ganyang klaseng katuruan. Basahin po natin ang chapter 8 of Revelation. Chapter 8, talatang 1, pababa. Revelation chapter 8, verses 1 hanggang pababa. Tignan niyo po ang nakalagay. Nang tanggalin ng tupa ang ikapitong selyo, tumahimik ang langit ng mga kalahating oras. Pagkatapos nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos, ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng trumpeta. May isa pang anghel na lumapit sa altar, dala ang isang gintong lalagyan ng insenso. Binigyan siya ng maraming insenso para maisama niya sa mga dalangin ng lahat ng mga pinabanal ng Diyos at maihandog sa gintong altar sa harap ng trono. Mula sa kamay ng anghel ay pumailang sa harap ng Diyos ang usok ng insenso kasama ang mga panalangin ng mga pinabanal. Pagkatapos kumuha ang anghel ng mga baga sa altar at pinuno ang lalagyan ng insenso at inihagi sa lupa at bigla namang kumidlat, kumulog, umugong at lumindol. Now, Brother Joshua, anong ibig sabihin na yung insenso ay yung panalangin ng mga pinabanal? Kasi kung tataning ho natin anong klaseng panalangin? Maraming klaseng panalangin May panalangin that refers to our spiritual life. May mga panalangin na hinihiling po natin sa Panginoon na may kinalaman po sa ating mga pangangailangan physically. At may mga panalangin, mga kapatid, na tumutukoy sa pagganti ng Diyos sa mga inusig na Kristiyano. Kagaya po nito, sa mga tagapag-aral ng aklat ng Salmo, madalas niyo po mababasa si Haring David kapag siya'y nanalangin, mabigat. Panginoon, patayin mo ang lahat ng umuusig sa akin at kumakalaban sa iyo. You'll read that in the Psalms. At minsan, nagkakaroon po ng mga alleged tension, sinabi ni Kristo, pray and bless your enemies. Pero sinabi ni David, patayin mo, O Diyos, ang aking mga kaaway. We must understand something. Si David, ang nilalarawan po niya talaga,
is Christ the judge. And one day, hahatulan po ni Kristo ang lahat ng masasamang tao kapag sila'y hindi nagsisi. So matutupad talaga ang panalangin ni David, pero hindi sa kamay ni David, kundi sa kamay ni Kristo. So that is the justice of Christ. Pero, when the Bible says, love your enemies and pray for them, this is the other side of Christ na makikita po natin, the mercy, the forgiveness, and the grace and love of Christ. So attributes of God ang tinatawag ho doon. But going back, ano po ang nilalaman ng mga bowl of incense? And it is most likely, mga kapatid, yung mga kahilingan ng mga mananampalataya kung kailan po sila bibigyan ng vengeance at justice ng Diyos. Magbibigay po ng isang halimbawa ng isang panalangin. Basahin po natin ang Revelation chapter 6. Revelation chapter 6, talata 9. Ito po ay isang magandang halimbawa ng mga panalangin ng mga pinabanal. Revelation 6 verse 9. Tignan niyo ha. Nang tanggalin ng tupa ang ikalimang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaraw nila ng salita ng Diyos. Sumisigaw sila na malakas, Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ang mga taong pumatay sa amin? Bawat isa sa kanila'y binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunting pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa na naglilingkod sa Diyos na papatayin din tulad nila. Now look at this. Kaya pala iyak ng iyak si Juan is because kung yung mga Kristiyano na pinatay dahil sa kanilang tapat na pangangaral ay humingi po sa Diyos, Lord, when will you avenge your people? At walang magbubukas, hindi mabibigyan po ng banal at makatarungang hustisya ang mga pinatay. Pero yung binasa natin kanina chapter 6, ipinakita ho sa atin, nung binuksan ang panglimang selyo, sinagot na ng Diyos ang kanilang panalangin. Darating ang tamang panahon, parurusahan ko ang lahat ng gumagawa ng kasamaan. So yan ang nilalaman ng bowl of incense. Now, of course, it's not to be taken literal na talagang nasa loob talaga, literally, yung panalangin po natin, kundi ang nilalarawan po ng insenso is that kapag binuksan po ang isang bowl at yung incense ay umusok, pababa po ba ang punta o paakyat? Paakyat. So kaya ho siya hinalintulad sa isang panalangin is because habang nananalangin po ang mga pinabanal, paakyat po ang punta ng kanilang mga panalangin. Nang ibig sabihin mga kapatid, here's the encouragement po sa inyo. Kung ano man po ang nararanasan o dinadanas po ninyo, na anumang uri ng pag-uusig, at kayo ho ay humihingi po ng tulong mula sa Diyos, ang mga panalangin po ninyo ay umabot po sa Kanya. Bakit po? Because para sa Diyos, napakahalaga ang panalangin ng Kanyang mga anak. Wag niyo ho iisipin mga kapatid na ang bawat iyak ninyo, ang bawat mga dinanas po ninyo ng pag-uusig o kahirapan ay hindi nakarating sa Diyos. Pinakinggan po ng Diyos ang ating mga kahilingan, subalit sasagutin po niya sa Kanyang tamang panahon at sa Kanyang plano at pamamaraan. In this case, nung umabot po ang insenso, in chapter 6, sinagot na po ng Diyos ang panalangin ng mga iba na pinatay dahil sa kanilang katapatan sa pangangaral ng salita po ng Panginoon. Ngayon, sabi ho dito, after that mabanggit that the 24 elders had the harps and the bowl of incense, sabi po ng Biblia that both the living creatures and the 24 elders sang a new song.
Now, what does that mean? What does it mean that they sang a new song? Well, in chapter 4, kung natatandaan po natin, walang binabanggit na nung umawit po ang mga buhay na nilalang, kasama po yung 24 na namumuno, ay ito po ay itinuring bagong kanta. Walang binanggit po noon in chapter 4. Pero it is not until nung lumitaw ang tupa na parang pinatay, doon lang nagkaroon po ng bagong awit. And the question is why? The reason why it's called new, mga kapatid, dahil po sa ginawa ni Kristo sa konteksto ng bagong kasunduan. Hindi po pwede sabihin, kumanta po sila ng lumang awit. Kailangan bago. Bakit po? Nakatali ang gawa ni Kristo para sa ating kaligtasan sa bagong kasunduan. Siya ang hari ng bagong simbahan. Siya ang hari ng bagong langit at bagong lupa. Siya rin ang nagmamay-ari ng mga bagong nilalang. So karapat-dapat lang na sambahin siya sa pamagitan ng bagong awit. At ano po yung awit na ito? Sabi po dito, in verse 10, verse 9, kayo po ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatan at magtanggal ng mga selyo nito. Bakit? Dahil kayo ay pinatay. At sa pamagitan ng iyong dugo ay tinubos nyo ang mga tao para sa Diyos. Ngayon, sino po yung mga tao na ito? Ang mga taong ito ay mula sa bawat angkan, every tribe, wika, every tongue, lahi, every person, at bansa, every nation. Sa madaling salita, karapat-dapat po si Kristo na magbukas at sambahin dahil siya ang bumili para sa Diyos ang kaluluwa at kapatawaran ng lahat ng mga piniling Hudyo at lahat ng mga piniling Hentil. Now, don't miss this. When the Bible says, this is another important observation, kasi notice the pattern in Revelation. Sinabi po, makikita po natin yung pattern kanina, may mga tatlo-tatlo o may mga doble-doble ho ito eh. Yung nabasa natin kanina, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Right? Yan ang nakalagay. Now notice the pattern here. Tribe, tongue, people, nations. What do they both have in common? Universality. What does this have in common? Universality. Jews and Gentiles universally is the reason kung bakit namatay si Kristo. So hindi lang po siya limitado lamang sa mga Hudyo, kundi binayaran din po niya ang kasalanan ng mga piniling Hentil. So there is a universal language that's going on here. Ngayon, here's another thing. First hymn. Bakit po pinuri ng 24 elders at ng mga buhay na nilalang si Kristo? Well, according to verse 9 and 10, pinuri po siya as Redeemer. Pinuri po siya as Redeemer. Dahil tinubos mo ang mga ito mula sa bawat angkan, sa bawat lahi, sa bawat wika, sa bawat bansa. So Christ is worshipped as Redeemer. Now, kung natatandaan po natin in chapter 4, bakit po sinamba ang Diyos Ama? Dahil siya ang may likha ng lahat ng bagay. So notice this, chapter 4, God is worshipped as Creator. Chapter 5, Christ is worshipped as Redeemer.
Do you see that? Ngayon, pagpatuloy po natin ang basa. Verse 11 or verse 10. Ginawa niyo silang mga hari at mga pari upang maglingkod sa ating Diyos. At maghahari sila sa mundo. Well, ang pangako ho dito, kings and priests. Well, nabanggit po yan in chapter 1 verse 6. Nabanggit din po yan in chapter 26 and 27. At nabanggit din po yan in chapter 3 verse 21. Yan yung mga ipinangako ng Diyos sa mga magtatagumpay. Kayo'y uupo sa aking katabi ng aking trono. Sa mga magtatagumpay, kayo'y maghahari kasama ko. Well, yan ang rason kung bakit siya sinasamba. What is the second reason that He's worshipped? Verse 11. Nakita ko at narinig ang tinig ng libo-libo at milyong-milyong mga anghel na nakapaligid sa trono, sa 4 na buhay na nilalang at sa 24 na namumuno. Umaawit sila na malakas. Ang tupang pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng number 1, kapangyarihan. Number 2, kayamanan. Number 3, karunungan. Number 4, kalakasan. Number 5, karangalan. Number 6, kalulhatian. At number 7, kapurihan. Mga kapatid, bakit 7 ang elemento na nakapaloob sa pagpupuri ng mga anghel? Is that a coincidence na natapos po siya in 7 elements? No. Ang nilalarawan po ng 7 elementong ito is the perfect praise na ibinigay kay Kristo. Perfect worship. Now, there is something I want to show you here. May mga tao ho na sinasabi po nila, ayon po sa talatang 11, walang binabanggit na anumang nature that is given as worship kay Kristo bilang Diyos. Na sa madaling salita, sinasabi po nila that ang talatang 11 at 12 ay hindi nagpapahiwatig na si Kristo ay Diyos. Pero may problema. Dahil yung ganitong klaseng awit na ibigay at tumanggap ang tupa ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kalulhatian at kapurihan ay nagmumula sa lumang tipan. Saan? Basahin po natin ang unang Kronika 29. Unang Kronika. Hindi natin pwede sabihin ang pang-awit ho nito ay pang-ordinaryong tao lang. Unang Kronika 29, talatang 10 hanggang 13. Unang Kronika 29, talatang 10 hanggang 13. Basahin po natin. Pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng mga tao. Sinabi niya, O Panginoon Diyos na aming ninuno na si Jacob, sa inyo ang kapurihan magpakailanman. Makapangyarihan kayo, kagalang-galang, dakila, at kapuri-puri, sapagkat sa inyo ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Kayo ang hari o Panginoon at higit kayo sa lahat. Sa inyo nagbumula ang kayamanan at karangalan. Kayo ang namamahala sa lahat ng bagay. Makapangyarihan kayo at kayo ang nagpapalakas at nagbibigay kapangyarihan sa sinuman. Ngayon, O amin Diyos, pinasasalamatan namin kayo at pinupuri ang iyong kagalang-galang na pangalan. Mga kapatid, nakikita niyo po ba ang kahawig na panalangin na ito sa Revelation? Ito'y nagtuturo that yung inaawit po dito sa unang Kronika ni David, inaawit po niya ito sa Diyos. At yung nakita ho natin kanina sa Revelation 5, sa inyo, Panginoon, ang kayamanan, karangalan, kalulhatian, at etc.,
hindi po pwede ibigay lamang po yan sa isang ordinaryong tao. Kung sa lumang tipan, yung mga liriko na yon ay binibigay sa Diyos, pagdating sa bagong tipan, ang turing po ng mga anghel kay Kristo ay Diyos. Sa gayon, tignan niyo po ang nakalagay sa talatang 13 ng Revelation 5. Tignan niyo po kung paano po nila tinapos ang kanilang pagpupuri. At narinig ko ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, at sa dagat na umaawit. Ibigay sa nakaupo sa trono at sa tupa ang kapurihan, kalwalhatian, karangalan, at kapangyarihan magpakailanman. Sumagot ang 4 na buhay na nilalang, Amen! At lumuhod ang mga namumuno at sumamba. Mga kapatid, bakit ho natin sinasabi na ang talatang 11 at 12 ay tumutukoy po sa isang pagpupuri na dapat lang ibigay sa Diyos? Dahil pagdating po sa talatang 13 at 14, ang sabi po dito, yung pagsamba ng mga anghel na ibinigay sa Ama, ibinigay din sa tupa. What does that tell you? Si Kristo ay Diyos. Pero hindi lang po yon. Hindi lang po siya ang Redeemer, siya rin ang Diyos ng may likha ng lahat ng bagay. Kaya, sa makatuwid, makikita ho natin that ang buod na mensahe ng chapter 5 is the worthiness of Christ. Kung ang mga anghel, mga kapatid, nakikita po nila ang kahalagaan ni Kristo, ang application po nito sa ating buhay ay ito. Si Kristo po ba, mga kapatid, ay karapat-dapat na agawin at bigyan ng pansin sa oras at sa buhay na meron po tayo na hiram sa Diyos? Nang ibig sabihin, is Jesus worthy of your time? Is Jesus worthy of your eyes? Is He worthy of your thinking? Is He worthy of your strength? Kung ang mga anghel, they said, He is worthy. Para sa atin po ba, mga kapatid, is Jesus worthy? Is He worthy of your Friday? Is He worthy of your Saturdays? Is He worthy of your Bible reading? Is He worthy of your Sundays? Is He worthy? Pwede sabihin po ng mga tao sa labas, saka na lang siya, then hindi siya karapat-dapat sa ating paningin. Para sa iba, tinatamad pa ako eh. Then sinasabi natin, hindi karapat-dapat si Jesus. Para sa iba, mamaya na. Meron mas exciting kesa sa kanya. Then hindi siya karapat-dapat sa ating paningin. But the Bible says, ang lahat ng nilalang sa langit na mas dakila sa atin pagdating po sa likas, because they're stronger than us, went on to say, karapat-dapat siya. Sa gayon, ang application po nito, mga kapatid, sino ang mas mahalaga sa atin? Is it Christ? Or is it something else? Maari ngayon, mga kapatid, dahil tayo po ay nasa laman, dumarating po talaga ang kahinaan, dumarating po ang pagkalimot, dumarating po ang taglamig, pero ang pangako po ng Diyos sa atin, sa pagbabalik ng ating Panginoon, makikita ho natin siya kung sino talaga siya. At matutupad yung sinabi ni Pablo, every knee will bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Who is worthy in your life? That is the question this evening. Kung ang sagot, mga kapatid, ay si Jesus, purihin po ang Diyos. At bago ho tayo magtapos, bago ko ho makalimutan,
ang mga ilang teksto na nais ko lang po isulat ho dito para hindi ho natin makalimutan. Natatandaan nyo, di po ba? Sabi ho sa isang teksto doon sa Revelation 5, sabi ho, sa bawat angkan, wika, lahi, bansa. Nabasa natin yung kanina. Ang pinaghugutan po nito ay Daniel 3, talatang 4, at Daniel 5, 13 hanggang 19. And then, nakita po natin yung salitang libo, at milyong ito po ay nanggaling sa Daniel 7, talata 9 hanggang 10. So in other words, ang Book of Revelation ay madalas talaga humughugot sa Ezekiel and Daniel. Kung kay Daniel, nakasarap pa ang nakarol yung kasulatan, pagdating sa Revelation, binuksan na ni Kristo. So, in 2 weeks time, kung lolobin po ng Diyos, pag-aaralan po natin, ano po ba ang nilalaman ng mga nakasulat ho dito? And what does that have to do with the church in our present and in the days and hours and years to come if the Lord will not tarry? Yan po ang ating pag-aaralan in 2 weeks' time. So that being said, don't forget chapter 5 is about the worthiness of Christ. So, with that in mind, nais ko po buksan ang ating Bible study floor sa may mga katanungan po na angkop o maari hindi angkop sa ating mga pinag-aralan nitong gabi. Meron po ba tayong mga katanungan, mga kapatid? So, Pastor, yung hymn para na rin pagpupuri sa Diyos na ginawa niya. Aha. So, kung ang Diyos sa chapter 4 ay sinasamba dahil siya ang milikha, in chapter 5, siya ay sinasamba dahil siya ang ulo ng mga bagong nilalang. Tinubos niya ho sila eh. Kinoconfess yung mga nagawa ng Diyos sa buhay ng tao. Yan ba yung ano? Well, it's more of the angels are singing. Yeah, yung kinoconfess ko ano yung nagawa ng Panginoon. Yes, opo. So, we could say, Brother Joel, tama yon. Ang bawat pagsamba ay nakatali sa confessionalism. Hindi po pwede ihiwalay po yung dalawa eh. Oh, and another thing, di ba natatandaan niyo po yung prayers of the saints? Na parang insenso? I don't want you guys to forget this. Ito po ay hinugot mula sa Psalm 141, verse 1 and 2. Okay? Diyan po kinuha ho yan. Psalm 141, verses 1 and 2. Ang dalangin po ng author of that psalm, may my prayer come before you like incense. It's a prayer of vindication and righteousness. Okay? Anyone else have any other questions? Brother June. Hindi literal to, pero sino yung nilalang sa 13? Sino yung nilalang sa dagat na umaawit? At sa dagat, yeah. So it's just another way of saying, Brother June, all of creation. All of creation. Yeah, so that could be fishes, that could be everything that's in there, yeah. So it's a universal invitation to worship Christ. Yeah. Okay. Anyone else? Okay. Well, kung naging klaro po nitong gabi ang ating mga napag-aralan, purihin po ang Panginoon.